po si Mike Enriquez. Kaya ngayong gabi, sasamahan tayo ng ating kapusong nagse-celebrate ng kanyang birthday. Walang iba kundi si Ivan Mayrina. Happy birthday, Ivan! Maraming salamat, Mel. Isa na naman pong sanglaan ang ninakawan sa pamamagitan ng paglusot sa imburnal. Nangyari yan sa Pasay kung saan nasa 1 milyong pisong halaga ng sanglang gamit ang natangay. Si Rafi Tima, naka-alerto 24. Sentro ngayon ng atensyon ng mga butas sa imburnal sa Malibay, Pasay. Dito ro kasi sinasabing dumaan ang 3 hanggang 4 na suspect para mapasok ang Unicorn Pawn Shop. Sakto sa kwarto ng vault ang tinibag na sahig. Nung magbukas ng bowl, kasi may tutubos doon pa lang na-discover. Pawang mga sinanglang gamit na aabot sa halagang 1 milyong piso ang natangay. Naitimbre na raw ang mga nakaw na gamit para hindi na maisangla pa sa ibang pawn shop. Hindi na bagong modus ang pagdaan sa imburnal o paghuhukay ng tunnel para makapanloob. Noong September 11, nadiskubre ang isang tunnel na tumutumbok sa 2 pawn shop sa Barangay Concepcion sa Marikina. Napigil ang pagtatangka matapos i-report ng mga empleyado ang naririnig na paghuhukay sa ilalim ng lupa. Hindi naman singpalad ang isang pawn shop sa Cardona, Rizal. Naghukay din ng tunnel ang mga suspect mula sa kanilang inupahang apartment patungo sa pawn shop. 2 milyong pisong halaga ng mga alahas ang natangay. Pinakahuling biktima ng nasabing modus ang sangay ng BPI sa Iba, Zambales noong November 29. Naghukay ng tunnel ang may 5 lalaki at isang babae mula sa isang apartment sa tabi ng bangko. Tumagos ang tunnel sa mismong kwarto kung nasaan ang vault ng bangko. 10 milyong piso ang nakuha rito. Rafi Tima, naka-alerto 24. Paigtingin daw ng pulisya ang pagbabantay sa mga bangko, sanglaan at iba pang establishmento na may kinalaman sa pera. Sunod-sunod na po kasi ang nakawan nitong mga nakaraang linggo. Si Marisol Abduraman, naka-alerto 24. Namurong problema si Agapito Iglesia nang mabalita ang nilooban ang Unicorn Pawn Shop. Dito kasi nakasala ang pendant na ibinigay ng kanyang anak. Problema talaga dahil baka hindi ko na ma-reclaim, hindi ko na ma-claim ano. Ano kaya mabuting gawin ko dyan? Para mabayaran kaya nila? Naitabi man niya ang kanyang resibo. Kung natangay naman ang isinilang pendant, wala rin daw itong saysay. Ang lalo pa niyang ipinanlumo, malapit lang sa bahay nila ang butas ng imburnal kung saan posibleng dumaan ang mga suspect. Sa ilalim mismo ng aking kinatatayuan kung saan naroon ang drainage, pinaniniwala ang dumaan ng mga suspect. Mula rito, nasa 500 meters ang layo papunta sa pawn shop. Dumaan sila sa butas na ito. Gumapang sa loob hanggang marating ang isa pang culvert o yung concrete na pipeline. Binutos daw ito para marating ang pawn shop. Saka muling gumawa ng butas sa sahig ng pawn shop na saktong-sakto raw sa vault. Mga cellphone at alahas daw ang natangay. Yung pumasok, alam niya itong sistemang ito Saan niya nakuha yung sketch noong drainage system na yon? Nung time na yun, sir, mula umaga, nung nag-open sila, walang nagsala, walang tumubos. Kaya hindi sila nag-open ng bolt. Nung time nung 4:25, may tumubos. So, binuksan yung bolt. That's that time na na-discover na sir. Hindi na bago ang ganitong modus ng pagnanakaw. Pero posible raw na hindi iisang grupo lang ang gumagawa nito. Dahil sa insidente, muling ipinag-utos ng NCRPO ang lalo pang paghihigpit ng pagbabantay sa mga bangko at iba pang establishmento na may kinalaman sa pera. Doon sa mga PCP commanders to always ensure na yung kanilang mga visit sa mga pawn shops ay regular, properly inspected, properly checked yung mga iba't ibang ganitong pawn shop para ma-prevent nga yung mga pangyayaring ganito. At para matiyak ang seguridad sa kamay nila ngayong Kapaskuhan, personal niyang inikot ang mga matataong lugar, mga bus terminal, malls at shopping centers. Marisol Abduraman, nakatutok 24 oras. Kalunos-lunos ang sinapit ng isang bata na nakatira sa ilalim ng tulay sa Pasay City. Nabagsakan po siya ng isang tubo ng Maynilad na agad niyang ikinamatay. Nangyari ito pagkatapos siya mangaruling na paraan niya para makaipon sana ng pang Noche Buena. Nakatutok si Emil Sumangil, exclusive. Siya ang grade 1 student na si Mary Jane Suela. Ang 11 anyos na dalagitang namatay, makaraang matagalan ng bumigay na tubo ng Maynilad Water Services sa ilalim ng Tambo Bridge sa Pasay City. Sinubok pang isugod ng mga samaklolong kapitbahay si Mary Jane sa pagamutan, pero sadyang huli na raw ang lahat. Nakakaawa po yung tsura ng bata kasi po durog na po, hindi na po makilala. Sa lakas ng impact, nabasag ang kanang bahagi ng bungo ng biktima.
matapos mapuruhan nang tumama sa kanya ang nabaklas na didosing elbow pipe ng Maynilad na nakabitin sa ilalim ng tulay. Galing daw sa pangangaroling si Mary Jane. Pauwi na sana sa kanilang bahay sa ilalim ng tulay nang mangyari ang insidente. Sa investigasyon ng Pasay City Police, ilang linggo na raw under repair ang tubo ng Maynilad sa lugar na ito. Nang buksan ng kontraktor ang main valve ng water supply para itest ang daloy ng tubig kagabi, sa lakas daw ng pressure, bumitiw sa pagkakatornilyo ang elbow pipe at bumagsak sa biktima. Mahigit 5 taon nang naninirakan dito sa ilalim ng tulay ng Tambo ang biktimang si Mary Jane Suela, at dito sila naninirahan mismo ng kanilang pamilya. Mula nang magsimula yung Christmas vacation, nagsimula na rin manlimos sa kalsada ang biktima para mairaos yung kanilang Noche Buena, at ito lamang yung ilan sa mga items na kanyang napaglimusan. Ipinakita ng mga kaanak ni Mary Jane sa GMA News ang damit na isusuot sana ng biktima sa Pasko. Mula raw sa perang nalikob ng bata sa kanyang pangaroling ang ipinambili rito. Kahit tanggap nilang walang may gusto at disgrasya lang ang lahat, hindi pa rin kayang ilarawan ng ina ng biktima ang pait na nadarama. Lalo ngayong sasalubungin nila ang Paskong kulang ang kanilang pamilya. Siyempre malungkot po kami. Yan ang binigay ng Pasko sa amin ng anak ko. Salat sa pamumuhay sina Mary Jane, naglalaba lamang ang ina niya. Barangay tanod naman ang ama. At ngayong nahaharap sila sa mabigat na problema, ang nakababatang kapatid ng biktima ang nanawagan para sila'y matulungan. Sana po matulungan niyo po kami sa paglibing at wala po kaming pera. Possibly po, habulin namin po yung responsible na authority dito dahil dapat bago nila po yun, ginawan po nila ng proper na safety measure. Mukhang nagkamali po sila sa lagay na yon. Nakapareham ng GMA News ang may-ari ng Parfait General Services and Builders, ang kontraktor ng Maynilad na kumukumpuni sa bumigay na tubo ng tubig. Nangako silang hindi tatalikuran ang responsibilidad nila sa biktima. Hanggang sa huling hantungan ng bata, hindi ho namin sila bibitawan. Nakikiramay naman ang Maynilad sa pamilya ng bata. Nakikipag-ugnayan daw sila sa kanilang kontraktor para matiyak na matatanggap ng pamilya ang lahat ng tulong na kailangan nila. Emil Sumangil, Alerto, 24. Hey there mga kapuso, oras na naman para sa mainit na chikahan natin. Black Eyed Peas member Apple de Ap, miyembro raw ng samahan ng malalamig ang Pasko. Type niyang mapangasawa, isa raw Pinay. At mga eksklusibong kuha sa wedding reception ni Regine Velasquez at Ogie Alcacid, sulyapan. Huwag magpauli sa mga chika, tutok lang po. Ivan. Salamat, Pia. Narito ngayon sa Pilipinas ang The Great American Circus. Sa kanilang pagtatanghal kagabi, marami ang napahanga sa kanilang mga makapigil hiningang exhibition. Nakatutok si Rauna Crisostomo. Makapigil hininga ang bawat exhibition ng mga performers ng Great American Circus. May tumatambling sa ere, sabay salo at landing sa isang lalaki nang nakapatong pa. Pagbabalanse naman ang ibinida ng performer na ito. Nakakabilib naman ang galing at lakas ng babaeng ito na sa ere nag-e-exhibisyon at lalong napahangang marami nang maglambitin siya gamit lang kanyang bibig. Kinabahan naman ang mga nanood sa target shooting ng bow and arrow ng mag-asawang ito. Panandali ang napawi ang kaba at napalitan ng tuwa nang lumabas ang magkaibigang clowns. Dinilian naman ng dalawang performers na nagpakitang gilas habang umiikot ang tinaguriang Wheel of Death. Ilan lang yan sa mga palabas na talaga namang nagbigay ngiti, kaba at paghanga sa mga nanood. Sobrang nag-enjoy yung anak ko So, very entertaining. Nag-enjoy kayo sa show? Opo! Ano favorite mo? Yung umiikot po! Tuwang-tuwa naman ang ringmaster ng circus na nataon pa sa Pasko ang kanilang pagbisita sa bansa. It's our first time performing here, yes. I've been here to the Philippines a few times and always had a great time. Nice people. Pero marami ang di nakakaalam, isang Pinay ang kabilang sa grupo ng Great American Circus, si Marina Salonga, apo ni dating Senator Jovito Salonga. I was really excited, because I've been here a lot of times, but to be able to come and work and see my family it's a real blessing. Maliban sa nagaganda ang exhibition sa circus, may iba't ibang pakulurin pag-break ng show. May face painting at pictorial kasama ang ilang performers.
Hanggang January 4 magpe-perform dito sa Maynila ang circus. Pagkatapos niya, naililipat sila sa Cebu ng ilang araw. Rauna Crisostomo, nakatutok, 24 oras. Susunod! Babaeng matagal nang lumpo, muling nakalakad matapos maaksidente. Isa pang Magdalo leader na si Captain Nicanor Faeldon, pinayagan ng korteng makapagpiyansa. Ang paglampaso ng Philippine Ascals sa Team Vietnam sa Suzuki Cup, pasok sa top 10 stories ng Sports Illustrated. At pagpapaputok sa iisang lugar sa barangay, isinusulong ng Department of Health para iwas disgrasya. Tutok lang dito sa 24 oras. Ayan po naman ang silip natin sa trapiko. Yan po ay sa tapat ng Mega Q-Mart sa EDSA sa Kamuning. Yung pong mga nasa kanang mga sasakyan, pula ang kanilang ilaw. Yan po ay papuntang south yan, Cubao, Green Hills at Makati. Ayan, kita po naman ninyo, Usad Pagong. Samantala sa kabilang lane, yung po namang mga puting mga ilaw ay papuntang north po naman yan, Quezon Avenue, Muñoz, Balintawak. Medyo moderate to heavy ang traffic dyan.